Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Daw na transport strike duman sa syudad kan Quezon. Sigon sa QCP dito lang bilang napaglapas sa Public Assembly Act, alarm in the scandal, resistance and disobedience as in direct assault upon an agent of person in authority. Ana pinagasampa kontra ki Mario Balbuena, chairperson kan Manibela. Luigi Manlapiga, presidente kan Manibela. Jasmina Bordalba, Dination Pacifico Dasalya. Martin Jr. asin iba pa. Pinagatanan doon kan Quezon City Police District na grabing abala sin perwiso sa mga motorista siriman mga pasahero. Ana ginibo kan grupo kan bagaton ninda o kan bagaton kani ana Commonwealth Avenue East Avenue asin na Quezon Avenue kan Abril 15. Mayo man nasubot na permitan Manibela sa indang pag-conduct ng iro protesta sin pinagbali walang pakiulay sa inda kan mga otoridad na magbalyo na sana sa Freedom Park. Nagasagi manin na protestang Manibela kan Abril 15 sina di sa bilang pagkontra sa PUV o kaya Public Utility Vehicle Phase Out Program. Sa iba pang detalyes ka na situyan mga barata-barata sa lado nasyonal pamanggaray pag-iimbestigar sa sinasabing pag-rusukan na Chinese students sa Cagayan. Ana Kakampi mo Network News. Bako man na subot issuing racial profiling sigon ki Senador Jinggoy Estrada. Pinagatanan doon ni Seneta Committee on National Defense Chairperson na Senador Jinggoy Estrada na dapat na konsidero na racial profiling o diskriminasyon na concern mapadapit sa pagdakol kan na Chinese students duman sa probinsya kan Cagayan. Asinan sinasabing nga pagbakal nina o pagbakal kan mga inin diploma sa sarong universidad sa sinambit nan probinsya. Sigon ki Estrada lihitimo ang concern ni urog na nga posibleng may pagkaaramin sa urulay kan national security kan na Pilipinas. Kaibanan man sa mga kaputan kan Senador iyo kung taano ta sa sarong lugar o sa Cagayan, partikular nag-arabutan ng mga Chinese students. Mantang kadakol man na subot ng mga universidad asin na kolehiyo sa Pilipinas. Pinagatanan doon kan Senador ng Cagayan ang kinakamugtakan kaduwang EDCA sites. Pagdilinaw pa man ka na Senador Arong kaniban mga dayuhan andi dapat man na ulangon ang pagmawot tindan mag-adal digdi sa nasyon kan Pilipinas. Siring man dapat man subot na siguro na daysinda magiging huma sa seguridad kan nasyon. Pinagapayag pa man Estrada ng pagkakahadit niya sa o pinagapayag pa man Estrada sa iyang pagkakadit sa nagluluwas na isyu mapadapit sa degree for sale retiree visas. Asin na pagtaon ng mga Philippine government ID sa mga Chinese. Dapat man nasubot na taon na ni magkakanig ng atensyon asin maimbestigaran kan mga nanunungtanahin sa kang gobyerno asin Senado kung kinakaipuhan. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan mga bareta sa lado nasyonal, Department of Migrant Workers sigot na nakabantay sa sitwasyon matapos ang tuminamang twin quake sa Taiwan na kasod mga pagkaaga. Panagos mo na nakabantay sa sitwasyon ang Department of Migrant Workers o DMW matapos na tuminamang magnitude 6 asin 6.3 na linog duman sa Hualien County duman sa Taiwan kasud mga mag-uumagahon sa sarong Kakampi mo Network News.
Sa sarong press briefing, sinabi ni Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo kakdak na sa nguyan mayo pang nairehistro mga Pilipino na nagkarulugadan asin na nagadan niluliman sa nasambitan ng linog. Sigon pa man kikakdak nagsagibo naman ang Migrant Workers Office sa Taipining Relief Operations katuwang ang Manila Economic and Cultural Office na consign. Sobra sa 1,000 ang nataonanin na ayuda. Sa ngunyan na suspendido ang nalaog sa mga eskwelahan asin opisina sa Huilin County asin kadakol na mga tinampu and day passable. Ninuliman sa pagrasay nindaga daraka na makusog na paglinog. Binaga siguro pa man kan DMW na nagkipagkoordinar naman sinda sa mga Filipino community asin mga otoridad sa Huilin County tanganing mailing ang kondisyon kan mga OFW. Hing kaso igwa maning nairido o kaya man binawian nin buhay. Trese minutos sa makalis ang oras na alas 5 ni napagkaga sa iba pang detalyas ka na duyan mga barata sa lado nasyonal pa man giraray. Pinagtutulod man ni Senador Jingo Estrada ang sarong propestong lay na may obyetong i-upgrade ang mga serbisyo asin pasilidad ka ng Philippine General Hospital. Pinagasunod ni Estrada ang Senate Bill 2634 para siguroon ang pagtaon na mamantener ang langkaw na kalidad kan serbisyong medikal na pinagtatataw kan PGH bilang pinakadakula na pampublikong ospital sa nasyon asin sulamenting National Referral Center para sa tertiary cases. Kakampi mo Network News. Para dyan na mga tugang mabeltan sa tuyan na pagbabareta. Magkakaigwa lang kita nindikit na technical adjustment lalo na sa source kan na sa tuyan na mga bareta ko yung napagkaga. Standby lang po mga tugang sa iba pan mga detalyes kan na sa tuyan mga bareta sa Kakampi Network News na mabeltan sa tuyan pagbabareta aratyan lang. Sobra sa 2.3 o kaya man na sobra sa 2,300 na mga estudyante naman sa Gensan may kinabang sa Tarabasa program kana DSWD. Binagalansar ka na Department of Social Welfare and Development Field Office number 12 ang Tarabasa tutoring program sa General Santos City. Sa sarong memorandum Kakampi mo Network News. Sa sarong memorandum of agreement ang pinagpirmahan na kana DSWD General Santos LGU in Mindanao State University kan Sudma. Sigon ki DSWD Sergeant Regional Director Loreto Cabaya Jr. nasa 2,132 na mga nagkakaderepi sila na sindi na magbasa sa elementary students at may ginabang sa tutoring program. Mientras na 257 na mga estudyante sa kolehiyo gikan sa MSU Gensan ang nagboluntaryo man na maging tutor ason na youth development workers. Dairarom ka na Tarabasa program ang mga estudyante sa kolehiyo at maging mga tutor asin na youth development workers. Bilang karibay ka na serbisyong pinagtatawan mga tutor asin na youth development workers ang maresibining cash for work na 403 pesos kada sesyon.
na nakabase man sa Regional Daily Minimum Wage. Pero sa General Santos City, sakop man kang programa ni Bapan mga lugar sa manibibang reyon kaibanan ng Samar Province, San Jose del Monte City, Malolo City. Duman sa probinsya ka na Bulacan na Cebu City, Marawi City, Taraca sa Lanao del Sur, Quezon Province, asin National Capital Region. Minutos sa makalis sa alas 5 ni na pagkaga sa Kakampi Network News sa iba pa mga barata sa lado nasyonal. Nasa 200,000 na mga customer kan Meralco naka-experience ni nagkaperang minuto na kawaran ng kuryente matapos si paserarom sa red alert status ang Luzon Grid. Nasa 200,000 na mga customer ka na Manila Electric Company o Meralco naka-experience ng automatic load dropping o kawaran ng kuryente sa pag-ultanan. Kan alas 13:30 sa alas 3:50 kasud mga pagkahapon. Kakampi Mo Network News. Kay banana na may parte ka na Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Laguna, Sina, Ana, Probinsya kan Quezon. Ini matapos na ipasirarom ang Luzon Grid sa red alert status po na alas 3 hanggang alas 4 ni na pagkahapon. Sigon sa Meralco, nakipag-coordinate naman sila sa nagkapiran mga darakulang kampanya o kaya kumpanya na kaibanan sa interruptible load program para sa deloading commitments. Hinitanganin nga mapatanan problema sa supply ng kuryente ngayon ang panahon ni natin ginit. Dugang paman ka na Meralco kung kinakaipon sindaan magpasunod manual load dropping o rotating power interruption para ma-manage ang supply ng kuryente. Nainot naman ang pinag-alunsar ka National Grid Corporation of the Philippines NGCP na liwat na ipapasirarom ang Luzon Grid sa red alert status. Alas 6 sagod alas 10 ni na pagkabanggikan suudma. Oras na doon yan na 27 minutos sa makalisan oras na alas 5 ni na pagkaga sa Kakampi Network News. Sa iba pa na mga barata sa lado nasyonal, clearing operation sa mga alternatibong dalan sa panahon kan pagpapakaray sa EDSA Kamuning flyover paiwason kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Papaiwason ka kan Metropolitan Manila Development Authority ang clearing operation sa kasagsagan kang rehabilitasyon kan EDSA Kamuning flyover southbound duman sa syudad kan Quezon. Ini matapos na masiguro na maluwag asin mayong obstruction ang mga pinaglatag na alternatibong rota. Pinaglalauman ng mga dolar ang pagpapakaray sa sinambit ng flyover sa halos sa sarong taon. Sigon KMMD Acting Chairperson Attorney Don Artes, sigwanin na magmamando sa trapiko sin may maikot man na clearing team arual daw. Kakampi Mo Network News. Ini para man na batakos sa tikitan ang mga lunada na illegal na nakaparada na may multang 4,000 asin ko kumpiskaron man ang mga bikulo na nakabagat sa dalan. Kaibanan sa alternatibo nga rotayuan na Panay Avenue, Sergeant Esguerra Timog Avenue, Ignacia o Mother Ignacia Avenue, GMA Network Drive, Eugenio Lopez Jr., Dr. Scout Borromeo, Samar Avenue, sinagkapirapan mga pagtaraid na lugar. Standby mga pag-iriba sa sendong dugang na mga barata sa lado lokal.
Sa iba pa na detalyes ka na situyan mga bareta sa lado nasyonal paman gilaray. Anti-poverty program kan Marcos administration dakulang may tatabang sa pagpababa kan na self-related poverty hanggang kan mga Pilipino. Binagabisto niya sa Speaker Martin Romualdez ang pinapasunod ng mga anti-poverty program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na rason para sa dakulang pagbaba sa numero kan mga pamilya nga Pilipino na pinagkukonsiderar ang sidang sadiri na tiyo sa nagugutom. Kasunod man ini ka na resulta kan Octa Research na nakapag-restro ng 3% na pagbaba sa numero kan na self-related poverty kan na pamilyang Pilipino. Buon na 45% kan na fourth quarter kan taon 2023 sa pasiring sa 42% na lang sa inot na quarter kan taon 2024. Asin na self-rated hunger buon na 14% pababa sa 11% sa kaparehong panahon. Sinabi pa man ni Speaker Armandez na pinapailing kanina epektibo na targeted policies kan gobyerno na sinusuportaran man na subot ka na Kamara de Representantes. Nagkapiraman digdian na pantawid na pamilya nga Pilipino Program for Peace sa tulong panganap buhay sa ating disadvantaged displaced workers utupad libreng koleyo asin health insurance asin iba pa. Sa katunayan na mismong ang Kamara sa inisyatibo ni Romualdez ang pinagalansar ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair Card Program, Startup Investment, Business Opportunity and Livelihood o kaya man Sibol, asin na Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm. Kakampi mo Network News. Pinagtaumanin pundo subot kan ang AKA program para matabangan ang 12 milyon na mga pamilya katumbas kan 48 milyon na mga Pilipino na pinagkukonsiderar na low-income families. Mabelta mga tugang kakampi Network News ang unyampong aldaw ni na Merkules. Sapat sa 24 kan bulan Abril taon 2024. Pagkalis lang ni nagkapirang pagirumdum. Sapay ka na pagbilogin mga lakdang asin makinarya na makakatabang sa milyon-milyon na mga parauma. Hiningon yan ang pinagtututukan ka na PSABI o ka na Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineers para man sa paglalansar kan ika-73 na National Convention sa Convention Center duman sa Legazpi, Albay na nagsikad Abril 22 asin matapos sa petsa 27 kana kaparehong bulan. Pinagalauman man nagtitripon-tiponan sobra sa 1,400 na mga miyembro kan na sinambitan organisasyon profesional. Siring man mga scientista sin eksperto sa industriya asin mga negosyante sa lado man kan agricultural asin biosystems engineering sa nasyon. Sigon kaya Dr. Ovita Agliam, presidente ka na PSABI, tampok digdian mga produktong pang-agrikultura, makinarya, asin malakdang na pwede kaning mairekomendar sa mga nanunungdanayin sa kan gobyerno. Dugang pa man niya, Obeto, subot kaning mapaswag ang sektor kan agrikultura sa pahikan na sarabay na pagpapakaray ka na teknolohiya tanganing mapatan ang mga problemang kinakatubang kan mga parauma sa nasyon. Nakandaman ang mga aktibidad para sa sarong simanang selebrasyon. 41 minutos sa makadis na oras na alas 5 ni na pagkagadugangan niya ito na suya na barata sa paika na report gika na sa luwas. Nasa linya kakamping DCB Selo. May duwa ng bagong kaso kan COVID-19 sa Bicol Region.
Ini base sa Morbidity Week na pig-monitor kan DOH Regional Office 5, magpuon kan Abril 14 sa Abril 20 kan presenting taon. Sa naunang bitan ng bilang kan panibagong kaso, saruan na irehistro sa Legazpi City mantang saro man sa Camarines Sur. Dahilan kay ini, uminabot na sa 70,481 ang kabilogan na bilang kan COVID cases sa rehiyon magpuon kan magbutwa ini. Nasa 66,052 ang naka-recover mantang 1,670 ang aktibong kaso. Katakod kay ni, mantenido ang abiso kan DOH CHD Bicol na mag-ingat asin magkaigwani necessary precautions para maprotektaran ang sadiri kontra sa nasabing helang. Dagdag na barata sa lado lokal, DCV Salosalo, kakampi mo. Kakampi mo Network News. Oras siya tungo niya na 43 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkaaga sa iba pang detalyas ka na sa tuyan mga barata. Balikan niya to na detalyas ka na sa tuyan mga barata sa lado lokal. Nagapatanid sa publiko ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Bicol na pinagapapangalad na gayo ang pagkasulo ng anuman na klase ni na basura base man sa Republic Act 8749 o mas lalong bistado sa Clean Air Act of 1999 na. Pinagkatunan na doon ni Environmental Management Specialist Engineer Paul Edward Acosta ang provision ka na Section 20 sa naunang bitan ng lay na kung sa NPG iterar ang mga pinagpapangalad na suluon siring ka na biomedical asin hazardous waste na nagresulta ni na pagkakahilo sa aso. O kaya man na toxic fumes sa rodigdiyo ang mga infectious waste na posible na magluwas din air pollutants. Dugang pa na pagsulon ni ng plastic dakula ang epekto makusana sa kapalibutan kundi pati naman sa mga tao. Ang mga chemical o toxic pollutants kikan digdi posibleng magkausama ni nilang ninulis sa carcinogenic ini. Ang apunan na pamangkanain sa publiko na makisumaro sa pag-implementar kan lay tanganing maprotiran ang kapalibutan asin na pwedeng mag-report sa lokal na gobyerno kung igwaman ni na paglapas na manunutaran. Oras siya itong niya na igwala po kita ni na 45 minutos sa makalis ang oras na alas 5 ni na pagkaaga. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan mga barata, balikan niya ito ang mga barata sa lado nasyonal. Sarong nagsaginsagi na milk tea shop na nagpapabakal ng pinagpapangalad na vape product sa Baclaran tibog sa pinagsagibong operasyon kan DTI siringman na Philippine National Police. Kakampi mo Network News. Timbong sa pinagsagibong Joint Operation kan DTI Fair Trade Enforcement Bureau asin kan PNP Southern Police District ang sarong nagsasaginsagi na milk tea shop sa Panganiban, Baclaran, Parañaque City. Hinot naman na nasamsam ang 173 na kaunin na Plava Vape Products kan DTI siringman na PNP Southern Police District. Ini sa pagiman ka nagsasaginsagi na milk tea shop na rani sa Baclaran Elementary School na nagkakatidad na 9.5 milyon de pesos. Matapos man nagkapirang minuto ka na sa gibo na operasyon kadagdagan na kaon-kaon pa kan sinambit ng produkto na diskubre na sigun sa DTI posibleng uminabot sa sobra sa 25 milyon de pesos ang kantidad. Sigun ki DTI FTEB Director Philip Sawali ang sinambit ng establishmento naglapas sa Section 9 kan Republic Act 1900
na pagpapabakal kan sinambit ng produkto na rin sa school vicinity sa pagpabakal ng Flava vape products na sinuspender na kan DTI ang pagpapabakal sa merkado dahil palang nahaloy. Sa iba pang detalyas ka na sa mga barata sa Lado Nasyonal Pamanggaray, propestong enmienda sa pensyon kan mga militar at sin uniform personnel target na mapapusog kan na Senado bago mag-abot na State of the Nation address o sona ni Presidente Marcos. Pipiriton ka na Senado mapapusog na propestong reforma sa pensyon kan military as in uniform personnel antes ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mabot na bulan na Hulyo ngunya ng taon. Iyon ang naging payag ni Committee Chairperson Senator Jingo Estrada matapos ang pakikipag-dialogo sa mga opisyal kan Pers Armada kan ng Pilipinas. Kakampi mo, Radyo Patrol Live. Kakampi mo, Network News. Ini matapos man ang pagdialogo sa mga opisyal ka na Pers Armada ka na Pilipinas sa Philippine National Police Department of Finance para plansahonan sinambit na propesto. Sa pinagtutulod na bersyon ka na Senador ang MUP pension o ang Senate Bill 2501. Ang mga bagong laog lang na o ang mga bagong laog lang sa militar ang kakaltasanin na 7% para sa sendang pension asin ang natatadang 14% ang sisimbagon kan gobyerno. 9% naman ang ikakaltas sa sweldo kan mga new entrants sa PNP Bureau of Corrections o Bucor, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, kasi National Mapping and Resource Information Authority o NAMBRIA, mientras na 12% man ang sisimbagon kan na gobyerno. Paliwanag pa man Estrada, mas sa baba ang ibabawas sa sweldo kan mga soldado, sinulit na may mga asset naman ang Pers Armada kan na Pilipinas. Bakun arog kan iba pang uniform personnel. Pinagasiguro man kan Senador na dahil papakiraman ang presenteng pensyon kan mga retirado ng MUP. Oras siya tungo niya na just minutos antes magabot ang alas 6 ni na pagkaga sa iba pang detalyes ka na sa tuyan mga barata. Anom na FA-50 fighter ka na Philippine Air Force pinag-deploy sa Australia para sa Pizza Black exercise. Pinadala ka na Philippine Air Force sa Australia ang anom nindang FA-50 fighter jet para mag-participar sa nagpapararani na Pizza Black military exercise na kung saan papanginutan. Mapanginutan na ka na Royal Australian Kakampi mo, Network News. Royal Australian Air Force, sigon ki Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, pero sa fighter aircraft gagamiton man ka na Philippine Air Force ang sendang SIDAS sa 130 cargo plane para magdaranin support equipment na sendang gagamiton sa training. Sigon pa man kay Colonel Castillo, ini ang enot na pagkakataon na mapartisipar ang Philippine Air Force sa international exercise. Minuli sa nakaalis na panahon na nagpadralang sindanin mga tauhan na nagserbin mga obserbadores. Pinaglalauman na sobra sa sanggatos na mga personalized kan Philippine Air Force ang mapartisipar sa ehersisyo po Hulyo 12 sa Agosto 2 sa sigon pa man sa report.
Oras niya tungo niya na 52 minutos sa makalisan. Oras na alas 5 ni na pagkaga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyan mga barata sa Lado Nasyonal na Pamangira, Departamento kan Enerhiya o DOE may pang kasiguruhan kung magpapadagos ang rollback sa presyo ka na produktong petrolyo sa mga masunod na simana. Di pa sigurado ang Departamento kan Enerhiya kung magpapadagos ang rollback sa presyo ka na produktong petrolyo sa masunod na simana. Sigun sa Energy Department, ininulis sa padagos na pagganipis ng supply sa OPEC asin sa padagos na tensyon duman sa Middle East. Kasod mga alas 6 na pagkagapinasunod na kan mga kumpanya ni na petrolyo ang pagtapyas ni 95 centavos sa kada litro kan diesel na on piso 10 centimos sa kada litro kan kerosene, mientras na dugang na 55 centimos sa kada litro kan gasolina. Mientras tanto, padagos naman namin monitor kan Oil Industry and Management Bureau ang trading sa magiging kabugtakan kan produkto nga petrolyo sa masunod na simana. Kakampi Mo Network News. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyan mga barata sa Lado Nasyonal na Pamanggiraray, bangkay ka na tulong OFWs na nagadan sa paggaba sa United Arab Emirates, target na may pulis sa Pilipinas ngunya na simana sigun sa Department of Migrant Workers. Pinoproseso na ka na Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapapulis sa Pilipinas kan mga bangkay kan tulong OFWs na nagadan sa maiwasan na paggaba duman sa United Arab Emirates. Sa salong press briefing, sinabi ni Migrant Workers Officer in Charge Sans Leo Kakdak na pinagpapakaray na ang mga dokumento para makakuha ng death certificate as in forensic report para dagos naman na maipuli ang mga bangkay ngayon na simana o bago mag-abot ang Abril 27. Sinabi pa man kan opisyal na bibisitaon o binisita niya kan sudmang pagkaaga duman sa Bacolora, Pampanga ang pamilya kan saro sa mga OFW na nagadan duman sa Dubai. Initanganing may pailing ang suporta ka na gobyerno asin siguroon ang tabang sa mga nabayaan na pamilya. Sigun pa man kikakdak matawan gobyerno nin burial assistance sa funeral assist asin tabang pinansyal. Mientras tanto, padagos man ang pinagsasagibong relief operation kan Migrant Workers Office sa Dubai para tawanan nin tabang ang mga apektadong OFW. Mga tugang mabelta po na sa tuyan mga pagbabarata ang tabayanan ang mga barata sabay kan sa tuyan mga sister station sa Kakampi Network News pagkalis lang ni nagkapirang pagirumdum. Oras na tungo niyan na 7 minutos sa makalis ang alas 6 ni na pag-aaga sa Kakampi Network News. Sa mga oras na iniaramon niya tuan mga barata sa paikan sa tuyan mga kakamping radyo. Aramon niya tuan mga barata gigaduman sa Rinconada area sa paikan DWEB Kamsur na sa linya kakamping Benedicena. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Mabalus, kakamping Rene, sa detalyes na kan mga barata. Halidili sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan na nagkakampi mo papadagos ang pag-asikaso ni City Kagawad, Dandab na Caro Abonite bilang chairman kan Committee on Finance and Appropriations sa sangkunang panglusod kan syudad ng Naga, urog na sa mga ipinapasa na budget kan mga barangay sa interong syudad. Ini matapos na kan Webes, Abril 18, 2024,
an annual budget kan Barangay Salvacion sa siyudad ng Iriga para sa taon 2024 na nagkakandidat 5.3 milyones pesos ang inaprobaran sa committee level asin kasudma. Abril 23, 2024, inadaptar asin inaprobarana durante kan ika-87 session regular kan sanggunang panlungsod. Katakod kani pinabotan ng kanining Enhorabuena ang mga opisyalis kan Barangay Salvacion asin pinasalamatan ang fiscal managers kan LGU Iriga sa pagtabang sa gabos na barangay sa pagbilog kan sa mga budget asin man sa gabos na members kan committee ba na sinda Konsi Niki Katimbang Lagrimas, Konsi Melnan Robles Moralla Asansa, Konsi Jeff Tino, Konsi Capobe Guevara, Konsi Jesse Divia Bonite Jr., Konsi Antonio Serrano, Konsi June Audal, Konsi Desa Merlon Tayaw asin Konsi Margarete B. Cabria, uya ang pagtulod ni Kagawad Danreb sa nasabi ng pag-aprobar sa nasabi ng budget kan Barangay Salvacion. Approving and the review and the approval of the annual budget of Barangay Salvacion in the city for calendar year 2024 in the amount of 5,326,753 pesos. Motion for the approval of the resolution approving the Barangay budget of Barangay Salvacion in the city. Parte kan pagtulod ni Kagawad Abuniti kan nasabi ng budget kan Barangay Salvacion na kung sain sa iyang pinasalamatan ang sanggunang sekretariat asin ang gabos na members kan sanggunang palunsod na nagasurog asin man nakisumaro sa pag-aprobar kan nasabi ng budget kan barangay. Isiring man, pinasalamatan man kani ang ama kan sanggunang panglunsod kan Siyudad ng Iriga na si Presiding Officer Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat. DWEBFM Radyo Rinconada, kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, kunday mababago ang schedule, maabot sa Banwa na Naba sa Abril at 30, si Senador Francis Tolentino. Ini na pinahig kasudman ni Mayor Atty. Fer Simbulan kan lokal na gobyerno kan Banwa na Nabwa. Sigun kay Simbulan, nagkoordina na sa sayang opisina ang mga tauhan ni Senador Tolentino asin kung mayong magiging problema sa schedule, personal na maatindir ang senador para sa pag-distribuir kan itinong kaning fundo para sa AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation na kantidad 1.2 milyones pesos. Sigun kay Mayor Simbulan, preparado na ang venue sa munisipyo asin inasikaso na kan mga personalis kan lokal na gobyerno kan Banwa na Nabwa. Maintindihan si Kuya kung dahil mababago ang schedule si Senator Tolentino sa April 30 na ma-distribute ka itong sinauman na AX. DSWD. I don't know kung mapupus po ito, pero hindi na po si mga staff nila sa opisina in preparasyon kan itinaong AX kan sa tuyang Senador Tolentino. I don't know kung makaka-attender siya sa mga iba pang mga okasyon. Pero parte kan mga naging payag ni Mayor Fer Simbulan, tinawan doon pa kan alkalde kan Banwa na Nabwa na abot sa 600 na ang mabenepisyo sa kantidad 1.2 milyones pesos na AIX na alik kay Senador Tolentino. Kompleto na ang listahan kan mga makikinabang asin na-validate na si mga dapat na makaresibi ninsir na ayuda halis sa 42 sa barangay digdi sa Banwaan na Nabwa. DWEBFM Radyo Rinconada, kakampi mo Network News. Yan tabi kakamping Rene ang mga bareta. Hali digdi sa DWB Kamusur, ini an sarit sana si Benny Decena. Good morning. Kakampi mo Network News. Mabalos sa TWEB Kamsur, mabalos sa camping Benny Decena. Oras siya tungo niya na 12 minutos sa makalis ang alas 6 na pag-aaga sa Kakampi Network News. Pagalis sa DWEB, aramon man niya ang mga barata gikan sa Kakampi Partido sa paikan sa tuyan mga pag-iriba. KM Partido, kakampi mo Network News. Nasa linya si Kakamping Dilo Oriana. Pabalo sa kampi ng uyamanan mga pareta gikan sa kakampi partido. Uminabot na sa 652 sa mga aplikanting botante ang aprobaran kan ginibong Election Registration Board hearing, ERB hearing, kanakaaging Abril 15, 2024 kan Comelec sa Banwaan ng Lagunay, Camarines Sur. Ini man naging pahayag sa kakampi Minister Mr. Arnel Anjunuevo, Comelec officer kan Banwaan ng Lagunay sa entrevista kasugmang pagkaaga. Susub sa pahayag kani halos gubos man ng mga aplikante kan na
umugabos sa mga aplikante na aprobahan sa sinambitang hearing kung saan kabali digdi ang mga bagong mag-apply, change of status, correction of NTS, hindi ba pa kabali pa man subot sa mga inaprobahan sa sinambitang hearing, iyo ang pag-deactivate yan sobra sa 2,000 na mga botanting day na nakapagboto ninduang magkasunodan na eleksyon. Ang pag-delete yan 120 o sobra sa 120 mga nagadana, siring man ang sobra sa, o paglipat sa kan sobra sa 1,000 mga nakaresto sa SK na piglipat na bilang mga regular voters ulit 18 na sinda sa pag-abot kan Mayo 12 2025 na eleksyon. Mientras tanto pigpahayag pa man ni Mr. Anjo Nuevo na poon na ngunya na aldaw sagkod na sa Biyernes Mayo subotan sindang opisina hulikan sa indang gigibuhon na aktibidad. Alagad balik subot sinda sa regular office sa maabot na Sabado, mantang bukas man sinda sa Mayo 1 sa Labor Day. Mientras tanto, sa iba pang bareta sa lado lokal, barangayan sa Bicol Servicio Caravan, matayong pong ginibo sa tulong barangay sa Banwaanin Tinambak Camarines Sur, Kasugma, sa report ni Dads Prado. Naging matrayon po ang ginibong barangayan sa Bicol Servicio Caravan na ginibong kasod Red Pine Crest 2024 sa tulong barangay sa Banwaan kan Tinambak Camarines Sur, partikular na sa mga barangay kan Tambang, Banga, Asinang, Bataan, kung saan ginatos na mga individual ang nakaresibin na din kala services halis sa Municipal Health Office asin na Hospital on Wheels kana Provincial Government of Camarines Sur sa panginot ni Governor Vincenzo Renato Luigi Villaperte. Dagdag pa kay na iba pang mga serbisyo ang pinag-oproser kan Municipal Treasurer's Office, Municipal Agriculture Office asin na Municipal Civil Registrar. Nakapag-oproser man ni na serbisyo ang manlain na inahinsas ka na Gobyerno Nasyonal, kabali na ang National Irrigation Administration, Department of Labor and Employment, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Housing Authority, asin ang Bureau of Jail Management and Penology, kung saan nakapag-concernin na informative lectures, tanganing maaraman ang sa inyong mga programa asin na serbisyo sa barangay. Sa sinabit ng aktibidad, nagkaigwa pa man na constructive discussions dapit sa development plans para sa mga barangay kan Bataan, Banga, Sintambang. Ang serbisyo Caravan may objeto na darahon ang mga panginat na serbisyo na pinag-o-officer kan lokal na gobyerno kan Tinambak, asin kan man iba-ibang ahensyas kan na gobyerno nasyonal sa mga barangay. Dagdag na barita sa lado lokal para sa Kampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. Mientras tanto, sa ultimong bareta sa lado lokal, huli man kamparagos na kahagadan kan ng publiko, liwat na pinalawig kang gobyerno provincial sa liderato ni Governor Luigi Villaperte, asin sa pagiman kang Kamsur Peso ang pagsumiter kan mga aplikasyon para man sa mga gustong magwa, asin mag-renew kan sa inyong mga pasaporte sagkod sa Abril 28, 2024. Basado sa pinaluwa sa impormasyon kan opisina ni Misha Torallo kang Kamsur Peso, pun ang ubagaman ang liwat na pagpapalawig kan pagsumiter kan sinambit ng mga application, yan huli man sa dagmang na mga kahurutan asin kagadan kada publiko na mapalawig pa ini asin man makahabol sinda. Magiruduman na inot ng pinag-extender ninsagkod sa kanakaaging Domingo, Abril 21 ang sinambit ng aktibidad alagad. Huli sa padagos ng mga kahurutan na pagpapalawig kini kung kaya liwat man na uyunan ang pag-extender kan sinambit ng aplikasyon. Susugpaman di may susugpaman sa pinagpaluwas sa impormasyon sa apat pa mong giraray na venue, pwedeng mag-sumiter kan sa indang mga aplikasyon kung saan lain kan mismong opisina kang Kamsur Peso sa Capitol Compound. Kabali pa man giraray ang Southeast Asian Institute of Computer Technology o CICT sa ground floor kan Kamsur Trade Investment Center, BMC Road, Panganiban Drive, Naga City. Maako man ang mga aplikasyon po alas 8 sagkod ng alas 5 din pagkahapon. Kabali ang Sabado asin man Domingo. Mientras tanto sa Robinson's Place, Naga, sa Diversion Road, Naga City, asin man sa SM City, Naga, sa second floor kan Atrium SM City, Naga, sa Tayanggulo, Naga City. Maako man yung mga aplikante po alas 10 nin aga, sagkod ng alas 7 nin pagkabanggi. Pati naman aldaw na Sabado asin man Domingo. Mientras tanto pagirumdum pa man ni Misha Torallo na daisinda maako nin mga walk-in applicants asin man dapat ang mga aplikante ang nakapag pre-registered asin ang mga ng pagproseso kan sinabit ng mga mobile passport iyo ang sa maabot na Mayo 8-9 asin man 10, 2024 ang sinabit ng mobile passport on wheels ang hatod kang gobyerno provincial kang Camarines Sur sa
sa pakipagtabangan sa Department of Foreign Affairs. Yan naman kakamping Renean mga bareta gikan sa kakampi digdi sa kakampi partido. Halis sa congregation para sa kakampi network news sa Kumansin Loriana, Marinaga. KM Partido Kakampi Mo Network News. Kakampi Mo Network News. Mabalos sa kamping Nilolo yan, oras nga tungo niyan 18 minutos sa makalis ang alas 6 ni na pagkaaga aramon man niya ang mga barata. Gikan duman sa syudad ng Naga sa paikan na BBS FM na sa linya Junel Cuba. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat Tabitol, uyaman na kakamping rini ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Dapat na mailingkan mga jóvenes ang dakulang sakop ka na agrikultura nangurog na sa pinagapod na food security as in supply chain asin da mahali ang salang mentalidado ang pinagapod na social stereotyping na nakapag naggraduara sa kursong agrikultura ang papadumanan na iyo ang para automatikong maumasinda. Ini ang salang impresyon asin tinawan doon ka na Philippine Society of Agriculture and Biosystem Engineer o pasabi sa ginibong 73rd National Convention na pinagagibo sa Convention Center kanda Pizza 22 kanda bulan kanda Abril 2024 pinagpartisiparan niyan na nina sobra sa 2,000 na mga agriculturists asin na biosystem engineers gikan sa manlain-lain na lugar kan Pilipinas. Anasambit ng kumbensyon na asin na pinagtratarigdi ang mga issue asin programa na may pagkasabot sa sektor kan na agrikultura sa bilog na nasyon Pilipinas. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, target ngunyan kan sindikato kanda droga iyo ang mga estudyante sa senior high school asin man high school, partikular na sa parte mismo kanda Bicol Region. Ini anda pinagatawanan doon kan intelligence report kan Philippine National Police Bicol, Department of Interior and Local Government Bicol asin man kan PDEA Drug Enforcement Agency PDEA. Sa follow-up, ipinagpahayag kan mga autoridad na mga estudyante sa senior high school asin high school ada madali subuot na kumbensihon kan mga paggagamit kan illegal na droga kon kaya maigpit na pigbabantayan ngunyan kan Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC asin iba pang mga miyembros kan autoridad an arog kaning mga insidente tanganing masiguro an seguridad kan mga estudyante asin mga jóvenes sa interong Bicol Region asin mailikay sa nasambit ng impluensya kan droga. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lokal, sobra sa 5,000 na mga atleta ang mapartisipar sa gigibo na palarong Bicol 2024. Ini ang pinagpahayag mismo ni DepEd Regional Director Dr. Gilbert Sadsad kanda Bicol Region. Sigun kisadsad, pupunan ang aktibidad sa paaginin banal na misa na gigibon sa Abril 28 sa Ibalon Centrum for Recreation ICR kan Barangay Bitano, Legazpi City. Anda Karawat mapuon sa Abril 29 sa gudnang Mayo 3 asin an awarding gigibon sa Pizza 4 kan bulan kan Mayo 2024. An magiging venue kan Karawat iyo nagkaparang mga eskwelahan sa parte mismo kan siyudad kan Legazpi arog kan Bicol University kung sain gigibohon an kawat na swimming, volleyball asin na football. Sa Bagong Bayan Central School naman an basketball asin na track and field. Sa Ligao City asin an baseball gigibon duman sa parte kan ginubatan sa probinsya kan Albay.
an pakawat mapuon sa oras na alas 6:30 nin pagkaaga asin ni pupundon pag-abot nin alas 10 nin pagkaaga sagkud mapuon na naman alas 2 nin pagkahapon sagkud ng banggi ipinagpahayag mismo ni Direktor Sadsad na dai naman sinda makondukta ninda parada arog kan mga nagtalikod na mga aktibidad uli sa sobrang init kan panahon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, autopsy result kanda bangkay ni Danica Pahati nanako ang gadaanda dyan sa Ocampo, Camarines Sur, pighahalat pa, buyot padere sa detalye. Autopsy result sa pagkagada ni Danica Pahati ang 18 anyos na nadukay nagadan sa Krikan Barangay May Ugub sa Banwaan ng Ocampo, Camarines Sur. Sa pahayag ni Police Major Ryan Bagasala, Chief of Police kan Ocampo, PNP, aaboton sa 7 aldaw antes na magluwas ang resulta. Sa ngunyam, palagos ang pag-review kan mga CCTV sa lugar kung saan nahiling sa baylihan si Danica pati na sa resort haranis sa nambit ng creek. Pinahiwas naman ni Bagasalang scoop kan lugar na re-review ang mga footages. Sa ngunyan, mayo pang may tukdong suspect. Alagad palagos pa man ang investigasyon pati ng paghanap ng posibleng testigo sa sinambit ng krimen. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 16-footer patrol boat pig turnover kan Bipar Bicol sa LGU Nabua. Daryl Banya sa detalye. Inibong ceremonial awarding ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol, official maintain ng pig turnover ang 16-footer patrol boat sa lokal na gobyerno kan Nabua, Camarines Sur. Ini kan Lunes, Abril 22 na ginibo sa opisina regional kan BIFAR sa Pabrika Bula, Camarines Sur. Pinanginutan ni BIFAR Regional Director Ariel Pio Quinto ang sinambit ng awarding sa LGU Nabua sa Paagiman kan alkalde na si Mayor Simbulan. Sa Memorandum of Agreement na pigpirmahan entry kan BIFAR asin man lokal na gobyerno kan Nabua, pinahayag ni RD Pio Quinto ang signifikante kan patrol boat sa monitoring, siring man safeguarding sa municipal waters na nasa jurisdiction kan LGU. Naunambitan pa kan direktor ang ginigibong suporta sa mga malaylain na inisyatibo asin man implementasyon kan balik sigla sa ilog at lawa program. Ang programang inipig disenyo para buhayon ang fisheries production sa mga danaw, salog asin man reservoir. Tangarig na pakarhayon ang pagmantinir kan aquatic resources. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, one time big time kan Pinaga. Mas nagdadakol ang natitikitan. O kay Sminda sa detalye. Mamondo subot sa partika na Naga City PNP sa kampanya kaini sa balyukan na higos sa kampanya kan one time big time na ang ibadik di pinagwawarningan asin an iba pinagsasabihan na magpasiguro kan sa indang mga dapat na asikason kung bago magbiyahe palaog sa siyudad ni Naga. Alagad kadakol pasubot ang mga nagkakatirikitan asin mga nagkakadarakop ng mga violasyon. Naga luluwas subot na ang mga kadaklan na nagkakadarakop digdi mga tagaluwas ni Naga mantang karikit naman ang nasa mga tagaluwas ni Naga na naglalaog na nagkakadarakop nagkakatirikitan alagad sa sumada ginatos paman kiraray. Person arrested is Janet Atag, certain Janet Atag. For OTBT accomplishment po, we have now 2,223 for citation tickets and 362 TOP, confiscated lead lights 3, 7 impounded motor vehicle, 39 impounded motorcycle, 4 impounded tricycle, 11 confiscated plates, and 129 driver's license confiscated. Partiyat ka naging kumpirmasyon ka na Naga City PNP sa pakikipag-ulay sa mga taga-media na kung saan imbes subot na magbaba ang bilang
nagdadakulaan mga ini na nagkakadarakop ng mga violators. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmeda, Pasta Bareta, sigurado. DBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, pinagdeklarang kampyon na Anda Bao Children Youth Choir BCYC mga parakanta na nagigikan mismo sa Banwaan kan Bao Cabaret-sur. Iyan sa pinagibong 29th Certamen International Juvenile de Habaneras sa Torrevieja, Spain, kada Abril 20, 2024. Digdiya na Oktaba sa buot o naabala anin nagkapirang aldaw ang napagabot kan mga bagahi kan mga miyembros kan BCYC nagikan pa sa Banwaan kan Bao Cabaret-sur. Ninhuli kan matinding pagbaha sa nangyari day pasaraman na aloy duman sa parte mismo kan Dubai. Ninhuli kaniya dai nagamit ang pinagandang costume kana nasambit ng mga parakanta na gikan na sa Banwaan kan Bao na iyukuta na anda gagamiton para sa nasambit ng kompetisyon. Alagad ang sabi ninda, no problem. Sa tao kaniya matrayumpo pa man giraray na nasungkit kan na BCYC ang kampyonato asin sa presentiya pasiring sinda sa parte mismo kan Valencia, Spain bilang parte kan sindang ika-8 international tour taon na 2012 kana inot na masungkit kan grupo kana mga parakanta o choir kan Banwaan kan Bao Cabaret-sur ang gold prize sa nasambit ng kompetisyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong lalaki arestado sa bisa kana mandamiento de aresto sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property. Yang kasumpayman kan na pinagpaiwas na kampanya laban sa kriminalidad bandang alas 10:20 na pagkaaga kana sudma. Kanda gibon kan mga autoridad anda pag-aresto laban sa nasambit ng suspek. Pinaginutan ni Pulis Captain Alin Molina, Acting Chief of Police, ada pag-aresto sa sarong sinasabing lalaki sa Zona 1 Barangay kan Malbung, Gain sa Cabaret-sur. Iyan sa bisa kan warrant of arrest sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property. Pinagapaliwas ang mandamiento de aresto ni Honorable Judge sa Margaret N. Armia, ang presiding judge kan 5th Judicial Region Municipal Trial Court kanda Branch 2 sa laog kan Siyudad kan Naga. Ang suspect pinagtutugutan na makapagpiyansa sa kantidad 10,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Konsay nini, yaon ngunyan sa kustodiya kan PNP sa Banwaan kan Gain sa Cabaret-sur. Ang pulis kan Gain sa padagos na ipagpapasunod ang kampanya laban sa ano man na klase ng kriminalidad. Katuwang ang lokal na gobyerno kan sinambit ng Banwaan asin aktibong partisipasyon kan mga namamanwaan para sa sarong ligtas, matrayumpo asin man matuninong na komunidad. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, uminabot sa sobra sa 1 milyon pesos ang kantidad kan droga na nasamsam kan mga autoridad sa laog sanan ni sarong aldaw na operasyon. Iyan iyon marijuana asin shabu uminabot sa kantidad na 1,125,146 pesos ang kantidad ka na kumpiskar na marijuana na pinagtutubudan paman na drogang shabu sa sarong aldaw na operasyon na sa Bicol kan Philippine National Police o PNP Bicol. Iyan ka na nagtalikod sa nang aldaw ka na Abril 22 basado sa pinagpaluwas na report kan Philippine National Police o minabot sa kabilugad na dusing operasyon sa manlaylada mga probinsya kan Bicol mantang maabot man sa siyam digdi ang nadakop sa ngunyan padagos ang sinasagibong program
programa na may pagkasabot kontra kriminalidad, illegal na droga sa Bicol Region sa paagiman kan mga miyembros kan Philippine National Police. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos ngunyan na pinagagigibong pagpapagayod asin man pagpintura kan mga pedestrian lane na digdi sa laog kan na syudad kan na nagatanganing ini malinaw na mailing kan na mga nagdadalaga na mga bihikulo asin man na mga parabalyo sa tinampu sa konsentruan kan na syudad kanaga pigpakaray na kan Naga City Public Safety Office PSO Traffic Management Center Traffic Engineering and Safety Unit na pinapanginutan ni Mr. Rene Gumba ang mga dainang gayo na hihiling asin parara ng pintura kan mga pedestrian lanes asin pavement markings sa parte kan CBD1 iyan pinagagibo kanda nagatalikod na aldaw kan na Lunes sa paagi kaniya orog pa nga magigiyan ang mga nagaaraging mga motorista asin mga pedestrian na malikayan ang anuman na mga aksidente dangan mamantiner ang katrangkiluan sa lado kan tinampo sa kapalibutan kan sentro kan syudad nin Naga. Yan tabi tol kakamping Rene, anak mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa kakampi mo Network News, Jonel Cuba, basta barata, sigurado. BBS, basta barata, sigurado. Kakampi mo, Network News. Mabalos sa Brad Janel Cuba sin mga pagiribas sa BBS FM sa Naga. Mabel ta mga tugangan na sa tuyan mga pagbabarata para sa mga dugang pan mga barata sa lado nasyonal sa luwas ka na sa tuyang nasyon Sirigman sa kinabanin Karawat pagkalis lang din pagirumdum. Bilang napaglapas sa Public Assembly Act, Alarm and Scandal, Resistance and Disobedience. Sirigman na direct assault pa ng agent of person and authority ang pinagasampa kontra kay Mario Balbuena, chairperson kan Manibela, Reggie Manlapig, presidente kan sinambit ng organisasyon, Jasmine Bordalba Dinision, Pacifico Dasalya Martin Jr. asin iba pa. Pinagatanan doon ka na QCPD na grabing abala sin perwiso sa mga motorista sin mga pasahero ang ginibukang grupo ka na bagaton kani an common o bagaton na kan mangini an Commonwealth Avenue. Esta Avenue asin na Quezon Avenue kan Abril 15. Mayo man na subot ni na permit an Manibela sa saindan na paglansa ng giro protesta sin binawal ang pakiulay sa sainda kan mga otoridad na magbalyo na lang sa Freedom Park na. Nagasagibo ni na protestan Manibela kan Abril 15 hindi sa bilang pagkontra sa PUB Phase Out Program. Sa ultimo niya ito na barata sa lado nasyonal, direktang kinumpronta ni Senador Christopher Bongo si Department of Social Welfare and Development DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kung may plano ini na magdalagan sa naman na posisyon sa gobyerno, partikular na sa Senado sa masunod na eleksyon. Sa naging pagdamog ka na Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, mapadapit sa iba-ibang ayuda. Pinag-apot ni Gosi Gatchalian kung ginagamit kay ni sa politikan sa iyang posisyon asin ang mga ayuda kan DSWD sa pamumulitika. Kasimbagan man ka na sekretaryo day sa madalagan sa politika. Asin nung ka na ginamit niya na kwarta kan gobyerno kung siya madalagan o kung igwaman sa plano na magdalagan pag-abot kan eleksyon. Pinagapot ni Gukong kinakaipuan pang personal na maglanis sa sekretaryo para maparikas ang pagpapaluwas nin ayuda. Paliwanag man na ni Gatchalian. Kakampi mo, Network. Gabos na itinataw na listahan kan mga benepisaryo sindan minaagis sa vetting process saro-saro. Dahil naman nasubot kay puan pang personal na gano'n inisa sa iya. Pinagapaliwanag pa man ni Gatchalian nagkaigwanin problema sa Financial Management Office kan sa Dang Ainsa kaya nagkaigwa sindanin ka sa shortfall sa ibang reyon.
Aminado man ang opisyal na nagkaigwan ng delay pero pipiriton subot kan ayon sa na mabayadan ang mga naberipikar ng nindan mga benepisaryo base sa listahan. Kunya na mga tugang sa satuyan na barata Bareta na kita ngunyan sa luwas sa kana sa tuyang nasyon. Remote klase sa Columbia University duman sa New York pinalawig ni Lulis sa Padagos Nairo protesta. Pinalawig pa ka na Columbia University ang sidang remote klase sa main campus nila sa Nueva York matapos ang Padagos Nairo protesta. Pinagsagibo ang hybrid learning matapos na magkapilan mga estudyante at makamati ng anti-Semitic harassment sa nasambit ng campus. Maabot man sa 133 ang nagkarista ninuli sa pagsagibo na protesta duman sa New York University. Nagkapira man ng mga persona ang sindang naarista ninuli man sa rally sa Yale, mentras na sa Harvard ang pinag-iistriktuhan man ang paglaog sa campus. Ikot man ang pinag-kondinar ni US President Joe Biden ang mga nangyayari na anti-Semitic protest urog na sa mga daing nakakaintindi sa tunay na nangyayari sa Palestina. Kunya na mga tugang sa satuyan na barata sa kinabaning Karawat pugol na kan defending champion Denver Nuggets ang 2-0 na kalamangan kontra sa Los Angeles Lakers. Sa score na 101-99 sa round 1 ka na Western Conference Playoff Series. Mamundo man na bareta ni. Binamag ka Nuggets na 20 puntos na kalamangan kan Lakers na kung saan naging labis sa kapangganan si Jamal Murray. Nailaw ka kaya kani ana buzzer beater. Kakampi mo Network News. Buzzer beater na tira sinakuhaan na winning score na 101 kontra 99. Nanginutan man sa kapangganan ka Nuggets si Nikola Jokic na nag-restro man ng 27 puntos sa 20 rebounds asin 10 assist. Antes kita mga tugang nga magpaparam sa satuya pong pagbabarata. Sa muna nga public service announcement kung sa iman po ang nakakuha kansarong ATM card na pagrugaring ni Jeffrey Sherba. Pakibalik na lang tabi digdi sa istasyon kan KM Partido kung daiman pakikontak ang cellphone number 0956039207. Iyan po pagrugaring ni Jeffrey Sierva. Mga tugang inabot na bukitan na oras ni na pamaaram sa Kakampi Network News. Sa pangaran ka sa tuyan na mga nakaibanan sa pagpapaabot ni na mga barata. Nakaibanan niya to ang DWEB Kamsur Siringman BBSFM sa Naga. Asin sa pangaran ka sa tuyan mga nakaibanan sa KM Partido. Sa lado teknikal nakaibanan niya to si Don Galvan Siringman GM Conde ang sinupong para barata. Rene Orillosa Mabalos. Good morning. PBS